Ang sentro ng balitang ito ay hindi lang ang pagbubukas ng Hormuz. Ang sentro ay iba pa at mas seryoso ito. Ang rehimen ng Iran ay hayagang nag-aagawan sa pamumuno, habang ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya ay sumasakop sa sentro ng kapangyarihan at ang hukbong dagat ng Estados Unidos ay patuloy na nagbibigay ng presyon sa pinakasensitibong bahagi ng krisis. Bakit ito mahalaga? Ang ganitong rehimen ay nabubuhay sa tatlong haligi: takot, kontrol at anyo ng pagkakaisa. Kung lumalakas ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya sa krisis, ibig sabihin ramdam nilang palpak ang sibilyang sistema. Kung napipilitan ang kalihim ng ugnayang panlabas na magpakita ng pagbubukas sa Hormuz habang galit ang matitigas na paksyon, hindi na lihim ang hidwaan. Sa ika-18 ng Abril 2026 ang ipinapakita sa mundo ay isang basag na rehimeng Islamiko, pinipilit mula sa labas at ginugulo mula sa loob. Ang pangunahing tanong ay hindi na lang kung makikipagnegosasyon ng Iran, kundi sino ba talaga ang may buong kapangyarihan. Ang aktwal na nangyari ay sunod-sunod na pangyayari naglantad sa kaguluhan. Noong Biyernes, ika-17 ng Abril, inihayag ni Abbas Araghchi, ang kalihim ng ugnayang panlabas, na bukas ang pagdaan ng mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Pero kasabay nito, pinanatili ng Estados Unidos ang blokeyo at ang mga babala sa dagat tungo sa tunay na panganib sa reyon. Nagsalita ang pamahalaang Iranian ukol sa pagbubukas, ngunit Amerikano pa rin ang kontrol sa seguridad sa dagat. Nagdulot ito ng alitan sa loob ng sistemang Iranian dahil binasa ito ng mahihigpit na sektor ng rehimen bilang pag-atras, kahinaan at pagbibigay sa gitna ng digmaan. Dito lumalabas ang pinakaugat. Sa krisis, hindi lang lumilitaw ang kalihim na ugnayang panlabas o pangulo ng Iran. Ang lumalakas ay ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya. Iniulat ng Reuters noong Marso na ang Gwardiya ay naging mas sentral sa mga desisyon sa digmaan, pinatindi ang paninindigan ng rehimen at pinalawak ang impluensya sa panloob na seguridad, estratehiyang militar at pamumunong politikal. Ilang araw pagkatapos nito ay pinakita ng Reuters ang mas lantad na pagkakahati ng mga radikal at pragmatikong sektor sa pamunuan ng Iran. Sa madaling salita, hindi na kumikilos ang rehimen bilang saradong blok at kapag mas makapangyarihan na ang gwardiya kaysa sa sibilyan, parang kudeta ang sitwasyon. Sino ang mga pangunahing tauhan sa kaguluhang ito? Isa rito si Abbas Araghchi na nagsilbing muka ng pagsubok bawasan ng tensyon sa Hormuz. Sa kabila naman ang Revolusyonaryong Gwardiyang Islamiko na kumakatawan sa pinakamahigpit, pinakamalakas ang armas at pinakadesididong gawing ganap na kontrol sa loob ng Iran ang panlabas na digmaan. At sa gitna nito, ang Estados Unidos. Habang tinaasa ni Trump ang pressure pampolitika at nagpapatuloy ang presensyang militar at pagharang ng hukbong dagat ng Amerika sa reyon, nagdudulot ito ng pinsala sa rehimen. Ang sektor ng diplomasya ay nagsasabi ng isang bagay, ang panig militar ay tumutugon ng iba, at ang buong mundo ay nakikita na ngayon ang kaguluhan na dati nakatago lamang sa likod ng mga eksena. Saan mas nakikita ang kaguluhan na ito? Sa tatlong larangan. Una, sa Tehran, kung saan lumantad ang alitan para sa kapangyarihan. Pangalawa, sa Hormuz, napatunayang hindi na kayang gamitin ng rehimen ang kanilang pangunahing banta ng walang agarang tugon. Pangatlo, sa negosasyong may pagmamamagitan ng Pakistan na puno ng tensyon, walang nabuo na kasunduan at malalim ang hindi pagkakaunawaan sa programang nuklear. Kung ang rehimen ay papasok sa negosasyon na walang pagkakaisa, hindi ito dahil sa lakas kundi sa presyon. Yan ang nangyayari ngayon. Paano nilulubog ng hukbong dagat ng Estados Unidos ang rehimen Islamiko sa kaguluhan? Hindi lang ito dahil sa mga barko o sa pagharang. Dahil sa pressure ng hukbong dagat ng Amerika, nagugulo ang puwang ng Iran para makamanyobra sa lugar na nais ipakita ng rehimen ang kapangyarihan. Palaging ginagamit ng Tehran ang Hormuz bilang sandatang pampolitika, pang-ekonomiya at psikolohikal. Ngayon, bahagyang muling binuksan ang ruta dahil sa pressure. Bumalik ang mga barko sa pagsubok tumawid, ngunit mataas pa rin ang panganib kaya patuloy na hinahanap ng internasyonal na paglalayag ang katiyakang pangsiguridad. Sinisira nito ang imahe ng ganap na kontrol na ibinibenta ng rehimen. At kapag bumagsak ang imaheng iyon, lalong lumalala ang alitan sa loob dahil bawat paksyon ay nagsisimulang maghanap ng masisisi sa pag-atras. Bakit ito napakahalaga? Ang ganitong rehimen ay nabubuhay sa tatlong haligi: takot, pamumuno at mukhang nagkakaisa. Lumalakas ang Islamikong Revolusyonaryong Gwardiya sa krisis dahil pakiramdam nila bigo ang sistemang sibil.
Napipilitang magpahiwatig ng pabubukas sa Hormuz ang kalihim na ugnayang panlabas dahil lumabas na ang hidwaan sa likod ng mga eksena, kaya nagagalit ang matitigas na paksyon. At kung patuloy na pinananatili ng Estados Unidos ang militar at diplomatikong presyon ng sabay, ang resulta ay isang nakakasakal na kapaligiran kung saan ang rehimen ay nagsasalita sa iba't ibang tinig, nagpapadala ng salungat na senyales at nawawala ng pagkakaisa sa kritikal na sandali. Nagsisimula ang kaguluhan kapag nagiging paligsahan ng pamumuno, hindi kapag bumagsak ang lahat. Sa huli, hindi lang palabas na krisis ang dinaranas ng Iran, kundi pati digmaan sa pamumuno sa loob ng rehimen.